Turuan ko pa kayo na magtiis kayo kahit walang bigas. Dahil hindi mangyayari yun. Ha? Sa totoo lang, tiikan pa nga kayo, ayaw nyo mga ng NFT. Gusto nyo talaga yung 50, 45 na bigas. Oh. Ibig sabihin, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen. Hindi na ako nakatingin doon. Sa mga pangangailangan, nakatingin ako ngayon sa sufferings, sa isang banda mga kapatid, sa isang side ng buhay po natin. Ano yung mga sufferings mga kapatid? Hallelujah! Sa pagiging isang mananampalataya, tukso, temptation sa buhay, lahat ng mga trendy ngayon sa mundo mga kapatid, yun yung ating iiwasan, yun yung ating lalayuan mga kapatid, dahil yun ay makakasira. Pagka nasira ka dyan, pati pagpapala, materially, sira. Gusto mo kumain ka ng darak? Hello! Palapangan natin ang buhay ng Diyos. Oh. Samantala, ang promises ng Lord, He provides. My God will supply all my needs according to His riches and glory. Hindi according to you, but according to God. According to Him, His riches. Hallelujah. His riches, ang yaman niya, ibibigay niya sa iyo. Hindi ka pagkukulangin, hindi ka pababayan. Ang bantayan mo, yung sufferings, hallelujah, na pwedeng mangyari sa iyo, na pwedeng sumira sa pananampalataya mo. Anong gagawin mo? Number 1, set apart Christ in your heart. That's number 1. Ay, importante mga kapatid, ilagay natin palagi ang Panginoon Jesucristo sa ating puso. Lagi may kabahagi ang Panginoon sa ating puso. Hindi siya dapat mawala sa ating mga puso. Dahil yun lang ang bukod tanging magagawa natin na ma-overcome natin yung sufferings, mga kapatid ko, spiritually sa buhay natin. Pagka si Kristo, hallelujah, ay lagi nasa ating puso. Kaya nga nung sabi ni Apostle Pablo, mga kapatid, hallelujah, sa Galatians chapter 2 and verse 20, I have been crucified with Christ, I no longer live, but Christ lives in me. Yan yung importante. Ngayong wala na tayo mga kapatid sa mundo, si Kristo na sa atin na. Kailan yon? Nang may pako ang Panginoong Jesucristo at nung tinanggap natin siya mga kapatid, nagsisi tayo, nahugasan tayo sa tubig. Ngayon ang buhay natin, hindi na natin ipinapabuhay, kundi siya na anak ng Diyos. Hallelujah, na nasa ating mga puso ngayon. Kaya kung nagtagumpay siya, magtatagumpay ka rin. Kung nagtagumpay siya, magtatagumpay din ang anak ng Diyos. Dahil namumuhay ito sa kanyang puso. Ay, hindi hindi kayang i-overcome tayo ng mundo. Everybody say amen. So, ibig sabihin gusto ng Panginoon, ang church, true church of God, maging tapat talaga sa Panginoon. Maging tapat sa kanyang buhay. Maging tapat, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Dahil pagka sinaktan mo ang sarili mo, mga kapatid, sa mga bagay na trending ng mundo ito, mas lalo mong sinaktan ang Panginoon. Nandoon siya sa ating mga puso. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kailangan ng isang malinaw na determinasyon sa paglilingkod sa Diyos. Maraming temptations. Sino po ang tinutukso? Ha? Amen. Kaya nga, ingat-ingat tayo pag may time. Bakit sinasabi lagi na uso yan? Pag may time, kasi kung minsan mga kapatid, ang Christian nawawala ng time. Huwag mawalan tayo ng time, mga kapatid ko, sa pagkikipag-niig sa Panginoon. Every time or during the time, mga kapatid, na mayroong mga temptations na nangyari sa ating mga buhay, ingat tayo, mga kapatid, kasi ang tawad, sumasalis yan. Kaya sabi ni Apostle Pedro, set apart Christ as Lord in your heart. Kailangan dito siya. Laging may kabahagi siya sa puso natin, mga kapatid. Hallelujah. Merong takot, mga kapatid ko, sa ating mga buhay. Wala rito, mga kapatid ko, lugar. Hallelujah, mga kapatid ko, ang pagkatakot sa mga bagay na yan, kundi ang lugar na ito ay ang pagkatakot sa ating Panginoon. Dahil sa pagkatakot sa ating Panginoon, magpapasimula ang kaalaman. At sa bawat kaalaman, alam mo, mga kapatid ko, hallelujah, na hindi ka kayang gabihin ng sino mang kaaway dahil sa ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Determinado tayo.
Kailangan determinado tayo sa ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah! Na ang buhay natin para lang kay Kristo. Nakatingin tayo sa Panginoon sa Kristo. Sabi nga, looking unto Jesus, the author and the finishers of your faith. Hindi tayo nakatingin sa mundo, kundi sa Kanya. Dahil ang pag-asa natin nasa Panginoong Iso Kristo. Lahat ng bagay, ang pag-asa natin nasa Kanya. Amen. Walang bagay dito sa mundo na hindi pinapahintulutan ng Diyos para sa iyo. Yan tandaan natin, mga kapatid. Lahat ng bagay. Pero bali sa amen. Hallelujah. Kaya nga, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yun yung importante, mga kapatid. Hallelujah. Yun yung napakahalaga, mga kapatid, kasi pagka-determinado tayo, nakatayo tayo ng Panginoon Hesus Kristo, mga kapatid. Hallelujah, nasa ating buhay. Wala tayong katatakutan. Kaya nga, sabi ni Pablo, mga kapatid, sa ating binasa, sino ang happy sa'yo kung gagawa ka ng tama? Meron bang magsasalita sa iyo, mga kapatid, ng masama kung tama ang ginagawa mo? Meron bang pupuna sa iyo kung tama ang ginagawa mo? Meron bang sasaway sa iyo kung tama ang ginagawa mo? Sabi ni Peter, wala. Wala raw. Di ba? Amen. Pero kung minsan, mga kapatid ko, hallelujah, napupuna tayo, napipersecute tayo, dahil ang nakita, mga kapatid, sa atin, puro kamalian. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Let's clap our hands to Jesus. Come on. Hallelujah. Hindi maganda, mga kapatid. Pero sa paggawa daw natin ng tama, anong sabi ng Panginoon? Mapalad ka. Mapalad ka. Parang premyo yan eh. Mapalad ka, ikaw yung nakakuha ng 1 million. O, pero mapalad ka. Hindi ka malas. Dahil gumagawa ka ng tama. Yan yung importante. Pagka tayo sumusunod sa batas ng Panginoon at gumagawa tayo ng tama, pwede mong i-contest ito sa kaaway, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, if God is with us, no one shall be against us. Bakit? Kasama natin palagi ang Diyos. Amen. Everybody say amen? Kaya meron talagang insurance sa pananampalataya eh. Kasi maraming tukso. Maraming tukso sa paligid. Maraming pagsubok sa paligid. Hindi pagsubok sa kawalan ng makain. Kundi pagsubok, mga kapatid, sa pananampalataya. Hallelujah. Kaya nga marami, mga kapatid, natigil na sa paglilingkod kasi natutokso eh. Natatangay ng mundo. Everybody say amen? Huwag na huwag mangyari. Hallelujah. Sa buhay po natin. Marami talaga. Everybody say praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Pablo, if God is with us, no one shall be against us. Bakit sinabi ni Pablo ito? Kasi sincere siya. Yung puso talaga ng Panginoon nasa kanyang puso, mga kapatid. Kasi sabi niya, walang gagapi sa akin. Wala. Hallelujah. Hindi ako madidiscourage. Hindi ako matutokso. Hindi ako matatangay. Hallelujah. Hindi ako mag-isip ng masama. Hallelujah, sa aking kapwa. Kasi nga, kasama ko ang Diyos. Everybody say amen? Hallelujah. Yun yung napakahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Kasi marami talaga, mga kapatid. Ngayon, sa totoo lang, marami ngayon nagsasabi sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Marami ngayon, mga kapatid ko, nahirapan, hallelujah, sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil maraming persecution. Sa loob lang ng tahanan, may persecutions, mga kapatid. Grabe. Oh. Pero mo, pag sasabihin ka, gumagawa ka ng tama, nagsisimba ka ng linggo-linggo, pero ano sasabihin sa'yo? Ano mo mapapala mo dyan? Ha? Ano mo papala mo sa luya niya? Pag-uwi mo na ba, luya ka. Luya, pagod. Hallelujah. Pero hindi natin alam, mga kapatid ko, hallelujah, na lahat ng bagay dito, kung minsan dinadaan tayo sa pagsubok ng Diyos. Tinitest ng Diyos ang ating faith, mga kapatid. Sige nga, sino kayang tatagal dito? Ha? Susubukin ka ba, mga kapatid ko na abundansya? Sigurado, kapit ka talaga sa Diyos pagka maraming pagpapala, yung hindi mo hanggang dito, hanggang bugbunan. Pero subukan mo pag ang pagsubok, mga kapatid ko, at inaasot na yung faith mo kung hanggang saan ang pananampalataya. Yun yung sufferings. Sabi ng barkada mo, huwag ka naman magsimba. Lagi ka naman doon, linggo-linggo. Wala ka ng panahon sa amin. O diyan masubok yung faith mo. Hello? Amen. Amen. O
Palakpakan natin si Lord mga kapatid. Ano ba ang ebidensya na si Jesus Christ nasa ating puso? Ano ba ebidensya? Hallelujah. Siyempre, every time na may pagsamba, sumasamba ka. Isang ebidensya. Amen? Meron bang Kristiyano hindi sumasamba? Pambihira Kristiyano doon, hindi sumasamba. Ay, Kristiyano ako, Pastor! Ilang taon ka na hindi sumamba? 10 taon na. Hindi po sinunod. Kasi ang ebidensya, mga kapatid, hallelujah, yung ating pong service sa Lord. Yung ating lingwahe, yung ating pananalita, yung ating attitude, yung ating ipinapamuhay bilang isang Kristiyano. Amen. Galing ka simbahan, pag uwi mo ng bahay, parang kang si Hitler. Tabi po. May tao po pa rito. Palagpagan po natin ang Panginoon. Yung karakter. Nadidevelop yun eh. Every time nasasamba tayo sa Panginoon, because we are Christians, every time nasasamba tayo, nadidevelop yung ating karakter. Kung 10 taon ka na, hindi pa rin nadidevelop yung karakter mo. Ay, kung ano ka. Baka sabihin mo, who am I? Sino ba ako? Hindi yun, nadidevelop yun. Church attendance, dumadalo tayo, nagsiserve tayo, imposible naman mga kapatid, kasi ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So, nadidevelop tayo. Sa pamamagitan ng service natin, doon natin nakikilala na si Jesus Christ sa ating puso. Lumalayo na tayo, mga kapatid ko, sa mga gawa ng sanlibutan, umiiwas na tayo. Mas mabuti pa magmumukmo ka sa bahay kaysa doon ka sa barkada, mga kapatid, gagawa ka, sasama ka sa barkada. Ay, napakagulo ng buhay nito. Mabuti pa sa barkada. Ay, magulo rin. Pag-uwi mo, mas lalo magulo. Buti pa, magpakababa ka. Nagtalo kayo mag-asawa, magpatawaran kayo. Tapos appear na kayo, tapos na. Ito na pabarkada ka, pag-uwi mo, lango ka, tapos ka, patay ka pa. Hello! Hindi nyo palatandaan na ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay. Abay kung paisigulaki ka pa rin bilang isang mananampalataya na para kang mga kapatid ko, hallelujah, walang sinisilungang simbahan at para bang, ay, wala naman yun eh. Hindi. Ay, paglinggo lang, Kristiyano ako. Ay, meron pang gayon. Ay, wala eh. Wala. Hello! Kasi, ang Panginoon nasa ating mga puso, imposible na ang Panginoon hindi makakakilos kung pinapakilos natin siya. Kikilos talaga yun, mga kapatid. Kaya marami ka ng pagtitisan. Bili mo, mga kapatid, yung laway mo, umangat na, mga kapatid, nakita mo, pagkada mo, sarap na ininom, red horse talaga yun. Naglalaway ka na, itiis ka, tago ka. Bakit? Kumikilos na si Kristo sa puso mo. Nararamdaman mo na siya eh. Sabi ng puso mo, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi si Kristo. Hindi pwede. Hallelujah, kahit masarap yung red rose na nakakataba yan ng tiyo. Hindi pwede. Ay, kahit naglalaway ka na, uminom ka na lang tubig, hindi talaga pwede. O, biruin mo. Bakit? Kumikilos na si Jesus sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Yung dami nagsasabi, I love you, Lord. Nandun sa tunggitan. Sana, Lord, praise the Lord. Sana manalo ako, Lord. Hindi lang kami naman. Pati pagkatago-tago mo sa baon, maubos siya, maniwala ka, hindi kayo mananalo. Lord, basta isa lang tutulong, magbigay ako ng ikapo, Lord, pag nanalo ako ng loto, wag na! Hindi ko tatanggapin ng ikapo galing sa loto! Yes, amen. May tumatay ka ba ng loto? Lord, bahala ka na, Lord. Sana huwag tayo magpanagpo, mga kapatid ko. Basta ba't nandito ka? Tumataya ka. Hindi. Nakasunod ako sa'yo. Hallelujah. Amen? Totoo yun. Mag-ingat tayo. Yes. Minsan, sa hindi natin pag-iingat, mga kapatid, tayo ang nasisilo ng kaaway. Akala natin, mga kapatid, sabi nga, sa, ano ba yung may kasabihan eh? Saan salop ang nawala? Ano yung isang term? Naghangad ng kagitna, saan salop ang nawala? Oh. Diba? Hangad ka ng hangad. Lord, promise.
Promise mo, manalo lang ako.